Ayun na. Ikaloy taon, oy. Walo ka tuig taon may nag-uban. Ito, gunit pa to. Dalang mo. Hello guys, hello mga kainday. Magandang hapon sa Middle East. Magandang gabi dyan sa Pilipinas. Nasa labas ako. Muni-muni, masakit yung ulo ko, masakit yung mata ko. Ito yung mahirap pag OFW ka, lalong-lalo na sa Middle East ka, hindi sa Asian country. Yung bang may mangyari sa pamilya mo, pag namatayan ka, wala kang ibang choice pag hindi pa tapos yung kontrata mo. Hindi ka talaga makakauwi. Swertihan na lang pag yung nagpaalam ka sa amo mo is papayagan ka umuwi. Pero pag hindi, wala. Hanggang iyak ka na lang. Ganito kasi sa Middle East hindi talaga nasusunod yung kontrata. Kaya pag nag-Middle East ka, talagang i-advance mo na yung sarili mo. Lakasan mo na yung loob mo. Kung ano mang mangyari sa Pilipinas, talagang aasahan mong hindi ka talaga makakauwi. Especially pag nawala o namatayan ka ng pamilya, titiisin mo na lang, iiyak mo na lang. Kasi nga, hindi ka makakauwi, hindi ka naman bibilhan ng ticket nila, hindi ka nila pumayagang umuwi kasi yung sasabihin sa iyo is tapusin yung kontrata mo, hindi pa yung tapos yung kontrata mo. Ito yung mahirap sa Middle East ang nakasulat sa kontrata talagang hindi talaga nasusunod. Unlike sa Asian country, kagaya ng Malaysia, Singapore at Hong Kong, anytime pwede kang makakauwi doon.
Pero dito sa bansang mga ganitong mga bansang Arabo, talagang mahirap. Yung gusto mong lumipad papunta ng Pilipinas dahil may emergency, namatayan ka ng pamilya or whatsoever, wala kang magawa kahit pa siguro gumulong-gulong ka dyan sa kaiyak, hindi ka talaga nila papawiin. Yun talagang napakahirap dito. Gaya sa akin, gusto ko sanang umuwi, kaso nung nagpaalam ako, sabi niya, kasi malapit na matapos yung kontrata ko 5 buwan na lang matatapos na ako. So kanina ang ginawa ko, kasi namatay yung kapatid ko, yung panganay namin, yung sabi ko, kung pwede ako umuwi, sinabi ko pa nga kahit na kahit 5 araw lang, uuwi ako, babalik din ako. At saka sabi ko, patapos na din naman ako ng kontrata by next month. Hindi ako uuwi sa kontrata ko matapos, mag-extend ako, ginanon ko. Tapos, sabi ko kung pwede umuwi ako. Hindi pumayag. Hindi naman totally na sabi niya, hindi pwede. Sabi lang niya na, ang dami niyang sinabi, bakit pag uuwi ka, gano'n naman talaga ang buhay, lahat tayo mamamatay, kung uuwi ka, mabubuhay ba yun? Hindi naman, sabi niya sa akin. Sabi niya, baka pag umuwi ka, hindi ka na babalik, kasi talagang nagdadalawang isip na to, kasi minsan nga nag-attempt na ako na nagbuhay ng ahensya. So, siguro naisip din ito na hindi talaga ako babalik, pero option ko na naman yun. Pero alam ko sa sarili ko na hindi talaga yun papayag sa akin lang. Na-attempt ko lang talaga kung papayag o hindi. Yun ang naging response niya. So wala akong magawa. Naisip ko din, tama din naman siya. Pero syempre masakit. Kahit man lang sa huling pagkakataon makita mo yung pamilya mo. Pero wala, hindi man pumayag. So isip-isip ko kanina, sige, okay lang. Kasi 5 buwan na lang matatapos na ako. So, ayun. Yun talagang napakahirap dito sa bansang Middle East. Kaya kayo, kung mag-a-abroad kayo, may mga emergency na mangyari dyan sa Pilipinas na hindi natin inaasahan, talagang tibayan nyo ang loob nyo na ando na talaga na hindi papayag talaga yung amo na umuwi ka. Kasi dito sa bansang Arabo, hindi sila nabubuhay pag walang katulong. Yun kasi, lalot na mga amo na alam nila sa sarili na masama ang ugali nila. Yun. Hindi yan papayag na umuwi ka. Unlike dun sa mga, pero na lang dun sa mga naging amo mo na mababait talaga, yung iniintindi ka, yung naisip din nila yung mga nararamdaman mo. Ayun. Kaya, dito palakasan ng loob. Kaya kung marami namang opportunity sa ibang bansa, huwag yung puntahan ang bansang Arabo, yung Middle East, huwag talaga. Dahil yung mga kontratang pinirmahan nyo dyan sa Pilipinas, hindi yan magagamit. Basura lang yan. Palamuti sa mga papel na dadalhin nyo papuntang airport. Talagang hindi nasusunod yan. Yung mga day off, hindi. Yung mga emergency, medical, hindi talaga nasusunod yan. Yung 8 oras na trabaho at saka 1 oras na pahinga sa isang araw, never nasusunod yan. Papel lang yan, palamuti lang yan. Yun, dito ang pinakamahirap. Ang Middle East talaga hindi nasusunod kung ano nakasalat sa kontrata. Unlike sa Hong Kong, Malaysia, Singapore, basta mga Asian country, ayun, nasusunod yun. Ang daming benepisyong natatanggap. Pero pag bansang Arabo, wala. Maliit pa yung sahod, sobra-sobra yung trabaho, yung working hours, grabe. Tapos pag may emergency, halimbawa kagaya ko ngayon, namatayan, hindi ka basta-basta makakauwi. Hindi nila alintana yung nararamdaman mo. Ang sa kanila, trabaho. Kaya kung ako galing na din ako ng Asia country, pero nasanay na din ako sa bansang Middle East, nasanay na din ako.
Pero yung mga past na employer ko, hindi naman ganito eh. Ngayon lang na medyo tinitest ko lang kasi 5 buwan naman. Siguro maiintindihan din naman ako ng kapatid ko na hindi ako makakauwi. Diyos na lang bahala sa lahat. So yun guys, medyo masakit pa yung mata ko dahil kagabi pa ako, kanina umaga pa pala ako iyak ng iyak. Hindi nga ako nagtrabaho, ngayon na lang hapon ako nagtrabaho. Dami ko pang hugasin, plasahin. So yun, nagpaalam lang ako kanina na bukas lalabas ako, pupunta ako ng simbahan. Yun lang. So yun guys, maraming salamat. Sinare ko lang yung nararamdaman ko ngayon. Thank you. Bye bye.